Kasi ang sabi kasi ni President Bongbong Marcos, na hindi siya nag-cooperate sa ICC, wala coordination with the ICC. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. But kailangan niyang makipagtulungan sa Interpol. Please clarify on that. So, ano ba is that statement consistent? Hindi. Or are those declaration of the President Marcos Jr. ay consistent sa katotohanan at sa legal na interpretasyon? At tama bang binigay na advice sa kanya na ang isang bogus entity na hindi na umiiral ang ating treaty obligation ay maglalabas ng utos ng mandamento di aresto sa isang citizen ng mamamayang Pilipino at uutusan o ibabahagi sa Interpol at sasabihin ni Marcos na hindi naman kasi ICC ang ating kinokooperate? Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Kaya natin, ano ba yung tinatawag na Interpol? Ang Interpol, walang authority to arrest. Correct. Laruhin natin yan. So, ibig sabihin, ang trabaho ng Interpol, maglagay lang ng notice. Red notice ka ba? Blue notice ka ba? Dami mga notices. Okay, mga depende sa mga category ng isang tao. Yung blue notice, tinitingnan ko lang anong ginagawa mo, tapos monitor. May tinatawag na red notice. Anong kaibahan niya? Ang red notice, so may mga warrant sa ibang bansa, mga gano'n. But hindi sila pwedeng mag-arresto. Unless they coordinate with the local law enforcement. Law enforcer. So, ang basihan nila is the International Humanitarian Law ng Pilipinas. IHL. Oh, yes. Wala mang kaso si Digong ng IHL sa Pilipinas. Yes. But ang sabi doon, the Philippine government may coordinate, may cooperate with the international court. Which is optional. From the word may, optional. So, walang legal na obligasyon ang ating government. So, mali ang binabanggit ng presidente. Mali kasi wala siyang legal obligation. Mukhang nagpapalusot. Choice niya yun. So, binasa natin yung Rome Statute. Yung nag-create ng ICC. Yung Rome Statute, nakalagay doon ang ICC, the International Criminal Court. So, ano nakalagay doon? Nakalagay doon sa Rome Statute na for example, hulihin ka sa custodial state, kailangan i-avail mo lahat ng remedies. Within the custodial state. Within the custodial state, bago ka i-deliver. So, ibig sabihin, kung ang ICC, nakabase siya sa Europe, sa Netherlands, bago mo dalhin ang isang subject, like for that matter, si former President Rodrigo Duterte, kailangan i-exhaust ang kanya mga constitutionally guaranteed rights within the jurisdiction of the Philippines. So, saan siya nahuli? Nahuli si former President Digong Duterte sa airport. Airport is under Pasay City. Yes. So, dapat i-surrender mo na sa RTC ng Pasay, tapos doon mag-i-avail lahat ng remedies kung legal ba ang paghuli o hindi ba legal. Yun ang dapat i-avail. Then, of course, pwede pa mag-avail ng bail. Gano'n. So, and ang nangyari, kinuha, biglang pinadala. So, sinurrender natin ang ating sovereignty. At mukhang ang proseso, Attorney Mark, sabi mo nga kanina, it appears to be like isang pagdukot, abduction. Abduction. Ang technical term, Attorney Mark, dito sa mga bansa na familiar sa ganitong operations ay rendition. Kung yung kinakabahan tayo dati kay Pastor Kibuloy na magkakaroon ng rendition, na may rendition ang nangyari kay Digong Duterte. Yes. Nangyari yung rendition, unfortunately, ang rendition na nangyari kay Digong, kapwa Pilipino ang gumawa. surrender. Yun. Walang puti na pumunta sa Pilipinas para hulihin si Digong Duterte. Mga Pilipino, mga pulis at mga Interpol dito sa Pilipinas lang ang naghuli sa kanya, headed by the General yung notorious doon sa paglusob sa Kingdom of Jesus Christ, no? Si person. General Diwata Torre. So yun. Kasi kamukha niya si Diwata so, yun naman talagang totoo. So yun ang nangyari. So ano bang power kasi ang sabi kasi ni President Bongbong Marcos na hindi siya nag-cooperate sa ICC, wala coordination with the ICC, but kailangan niyang makipagtulungan sa Interpol. Please clarify on that. So, ano ba is that statement consistent? Hindi. Or are those declaration of the President Marcos Jr. ay consistent sa katotohanan at sa legal na interpretasyon? At tama bang binigay na advice sa kanya na ang isang bogus entity na hindi na umiiral ang ating treaty obligation ay maglalabas ng utos ng mandamento di aresto sa isang citizen ng mamamayang Pilipino
at uutusan o ibabahagi sa Interpol at sasabihin ni Marcos na hindi naman kasi ICC ang ating kinokooperate, kundi ang Interpol. Please explain. Tingnan natin, ano ba yung tinatawag na Interpol? Ang trabaho, ang Interpol, walang authority to arrest. Correct. Tayohin natin yan. So, ibig sabihin, ang trabaho ng Interpol, maglagay lang ng notice. Red notice ka ba? Blue notice ka ba? Daming mga notices. Okay, mga depende sa mga category ng isang tao. Yung blue notice, alam ko, kasi based sa exposure ko sa litigation and practice, blue notice, parang binabantayan ka. Parang lookout bulletin. Lookout lang. Tinatingnan ka lang anong ginagawa mo. Tapos i-monitor ka. I-monitor ka lang, but hindi arrest. Monitor lang kung ano bang ginagawa ito ni Eric. Gano'n lang, di ba? Monitor. May tinatawag na red notice. Anong kaibahan niya? Ang red notice, so may mga warrant sa ibang bansa, mga gano'n. But hindi sila pwedeng mag-arresto. Unless they coordinate with the local law enforcement. Law enforcer. So, ang basihan nila is the International Humanitarian Law ng Pilipinas. IHL. Oh, yes. Wala mang kaso si Digong ng IHL sa Pilipinas. Yes. But ang sabi doon, the Philippine government may coordinate, may cooperate with the international court, Which is optional. From the word may, optional. So, walang legal na obligasyon ang ating government. So mali ang binabanggit ng presidente. Mali kasi wala siyang legal obligation. Mukhang nagpapalusot. Choice niya yun. So, hindi siya obligado na isurrender ang isang Pilipino kahit hindi si Digong former president. Limutan muna natin yan. I-set aside natin yan. I-set aside mo na yung pagiging Granting na hindi si Digong. Kaya ordinary si Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz, hindi pwede na walang obligasyon ang ating government na i-surrender. Wala. Sa Kasi banyaga. from the word may, optional. Hindi siya obligado. Then kahit na obligado man, granting na obligado ang ating government, kailangan i-avail ang lahat ng legal remedies. Which are included ang rights of the accused. Ang unang gagawin dapat, ihatid si Juan de la Cruz in a regular court sa Pilipinas. So, for that matter, ang pinakamalapit, Pasay. Pasay Regional Trial Court sa executive branch doon. Sa executive judge mismo. Judge doon, pupunta doon. And to determine kung legal ba ang pag-aresto. May basihan ba ang pag-aresto. Which, giniit ni Pangulong Duterte. What is your basis to arrest me? What are the offense or the crimes that I committed? Ang tinanungan niya kung may, ano bang ordinansa ang na-violate ko? Ordinansa nga Kahit ordinansa lang, hindi nga batas na criminal law, yung mga special penal laws, wala. Tama yung pagtatanong na yun. Tama. Ano bang na-violate ko? Di ba? At hindi siya sinagot. At walang naipakitang dokumento. Wala. Tama. At automatic, from the cellphone, mukhang hindi memorized ni General Diwata Torre, binasahan siya ng Miranda Rights Doctrine niya. So, pero walang warrant of arrest na pinakita. Bakit Miranda Rights ang binasa? Miranda Rights ba yan under Philippine Constitution? Or Miranda Rights yan under the Hague Convention? Wala. Miranda Rights under the Philippine setting. Kung under the Philippine setting, kailangan i-avail natin ang Philippine law. Philippine law dapat ang masusunod. So, sa pagka-overacting at pagka-sobrang sip-sip ni General Diwata, nagkamali siya dito na was it a serious offense and failure of observance of constitutional rights ni Pangulong Duterte, Attorney Mark, na hindi siya na-present sa korte, hindi siya pinayagan na magkaroon ng legal remedies bago siya dukutin at bitbitin patapon sa First, bakit sobrang bilis? Sobrang bilis. Si former president, I'm sure, I know na may nag-suggest sa kanya na mag-stay muna sa Hong Kong. I heard that also. Mag-stay muna sa China or kasi doon naman siya di ba? Nandun siya Territory ng China yun may program sila with the OFW doon sa Hong Kong, di ba? So, but may sabi na matigas ng ulo, gusto daw umuwi. In fact, 3 a.m., i-reveal ko na sa'yo. 4 p.m. dapat ang ticket, ang schedule niya. Then, pinaaga niya. At in-announce. In-announce pa. In-announce talaga. Mag-reveal ko sa imo, si Attorney Torion, one of the legal teams, one of the members of the legal team, na nandun sa Hong Kong, was asking me, Eric, are you sure na aarestuhin si Tatay Digong? Sabi ko, yes, I have received information reliable, nakadeploy na ang almost 8,000 mga police in major airports, in major seaports. Buong Pilipinas yun. Buong Pilipinas. Kasi during that time, nasa Davao ako. Yes. Sa Davao, ang daming police doon na full battered gear. At tapos, nung tinanong kung anong ginawa ng mga police, kung ano practice na daw. Nag-drill daw. Drilling daw, Nag-security drill. So, Attorney Mark, nagsagot ni Attorney Torion, tama ka, mga sinungaling nga. Sabi niya, anong gagawin? Sabi ko, aristohin siya, but he will not be remitted to any court or in the Camp Crame, but he will be flown out of the country
sapagkat ang gusto gawin ng gobyerno ay tanggalin siya sa Pilipinas. Oh, yes. So sabi niya, I will relay. I will relay that option. Sabi ko, maybe you can just delay several days para mapaghandaan kung anong gagawin sakaling bumalik talaga siya. I told Attorney Torion about that. Yes. So, yun, ano nangyari? That was 3 a.m., 4 a.m. of the day na umuwi siya. Dapat ang ticket niya 4 p.m. pa siya makauwi. But binago ang ticket. Umuwi siya ng 9 a.m. Na 7, then nakadating sa Pilipinas. Alas 10:30? Mga 9, 9:30, almost 10. Mga ganon. So, tapos nandun na yung mga bokong. Nandun na. Nandun na. Yung mga hapon. yung mga bagong hapon ni Marcos. Mga Guardia Civil. Pwede. Nandun na yung mga Guardia Civil. Yun. So, yun ang nangyari. Tapos, may warrant of arrest daw. Lahat verbal, lahat. Kasi ang warrant of arrest kasi, sa pagkakaalam ko lang I'm not claim that I'm an expert in international law. Sa pagkakaalam ko, pag international documents, dadaan dapat sa DFA. Para i-document. Kasi, baka peke ito. Yeah. Di ba? Kasi ang pinag-uusapan dito, liberty ng tao eh. Baka peke. Yeah. Pangalawa, I'm sure ang pinakita nila is scan copy email lang, hindi original. Anong may nagbabasa sa loob ng eroplano ng Cathay Pacific, mga kababayan. Tony Mark. Ang pangalan niya si National State Prosecutor Fadulion. Siya yung binabasa siya kay Pangulong Duterte na kine-question ni Pangulong Duterte. Was it a warrant declaration order from ICC? Tama. From the cellphone? Cellphone. So, ibig sabihin, hindi original yun. Hindi original. So, correct ang pag-question ni Pangulong Duterte. Paano natin na-authentic yan? Na-authentic yan. So, ang normal na gagawin doon, ipa-annotate pa or pa-authenticate pa sa DFA. At dapat mayroon siyang process of verification. Verification yan. Kasi pag all foreign documents under the law, pag foreign document, for example, kinasal ka sa ibang bansa, may marriage contract ka sa ibang bansa, hindi automatic kasal ka na. Kasi kailangan ng ipa-annotate po natin yan kung totoo ba yan. Sa consular office o sa embassy. Sa embassy or dito sa DFA. So, walang nangyari ganun. Diba? Parang i-record mo yan. Kasi kahit na Philippine nga eh. For example, may warrant of arrest ka sa somewhere in Cebu. Tapos, pinadala dito sa email. So, mayroon kang warrant of arrest, photocopy. Kailangan pa i-annotate kayo eh. So, how much more kung foreign document? How much more kung foreign document? Attorney Mark, gusto natin ito sinsinin namin, italansan natin ni Attorney Mark. You were saying that everything that happened on March 11, mga kababayan, sabi ni Attorney Mark, illegal. Bogus ang naglabas ng warrant of arrest. Pangatlo, hindi sinunod ang mga garantiya sa saligang batas. At pati na, Attorney Mark, may binabanggit ako, nabasa ko na mukhang gusto kong kuhanan ng opinion mo. Even kung ito ay ICC-issued arrest order, hindi pwedeng ibaliwala ang International Convention on the Protection of Civil and Political Rights of a Person.